Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Sinigurado ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated na sapat ang supply ng bigas ng pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Benteng Bigas Meron Na program. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy na nagre-replenish ng kanilang stock ang National Food Authority upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagbibenta ng murang bigas sa mga kadiwa store sa buong bansa. Aminado naman ang kalihim na maaaring magdulot ng pangamba sa supply ng pagkain ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ngunit binigyang diin niya na hindi makakatulong ang panic buying at maaari pa ito magpalala ng sitwasyon. Dagdag pa niya, patuloy na nakikinabang o makikinabang sa programa ang mga rehistradong benepisyaryo sa Benteng Bigas Registry System. Upang maiwasan ang hoarding, nililimitahan sa hanggang 10 kilos na bigas kada araw ang maaaring mabili ng bawat benepisyaryo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nanawagan ang Petroleum Association of the Philippines o PAP sa pamahalaan na pagtuunan ng mas malaking pansin ang pagpapaunlad ng paggamit ng natural gas sa bansa. Sa gitna ng banta ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon naman kay Donabel Quizon Cruz, chairperson ng PAP, makakatulong ang mas malawak na paggamit ng mga lokal na produced na natural gas upang mabawasan ang dependensya ng bansa sa mga inaangkat na fuel. Anya, kapag nabawasan ang pag-angkat ng langis at iba pang fuel, posibleng makatipid ang mga consumer sa gastos naman sa kuryente. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inanunsyo ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi na kabilang umano ang 2 Pilipino sa 25 individual na inaresto sa UAE dahil sa pagpo-post ng mga larawan at videos sa social media kaugnay ng mga airstrikes at air defense interceptions sa Dubai. Ayon sa embahada, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga otoridad ng UAE at isinailalim sa mahigpit na monitoring ang ulat upang makuha ang opisyal na kumpirmasyon. Iginit pa ng embahada na iginagalang nila ang soberenya ng UAE at ang karapatan nito na ipatupad ang mga batas para sa national security, cybersecurity at public order. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga Pilipino sa UAE na maging responsable at maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa social media, lalo na kung maaaring lumabag ito sa mga batas ng host country. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.